Hello po mga kabebe, magandang buhay po. At yun nga ay, dito nga po tayo sa area kasi nga ay alas 5 na din po ng hapon. So yung mga alagang siyo po natin is uwian na. So ngayon po ay, yun nga, sasabay na lang din po tayo. Kasi nga po, may mga kabebe po tayong may mga katanungan po. So ngayon po ay pag-uusapan po natin yung mga katanungan din nila at sasagutin po natin yun mga kabebe. At yun nga po ay napakahalaga din po kasi nga alam ko po talaga na isa din po ito sa katanungan nyo. Paano kung ganito, ganyan, ano ba yung benepisyo? Malulugi ba tayo? Yung mga ganong mga katanungan. So ngayon po mga kabebe is sasagutin nga natin yon. Shoutout po kay Sir Ronaldo. At yun nga po mga kabebe, maraming salamat po talaga sa patuloy nyo pong suporta. At yun nga sa mga katanungan nyo po talaga mga kabebe ay masaya po ako na nagko-comment po kayo dyan tungkol po sa itik, mga negatibo at positibo. At yun nga, pag may nalalaman din po kayo, is much better din po na mag-comment din po kayo dyan para ma-share lang din po natin sa mga kapwa nating mangiitik at sa gusto pala nga pumasok po dito sa mundo ng duck farming. So ngayon po mga kabebes, ito nga po yung katanungan po ng kabebe natin, si Sir Ronaldo, ano po ang ginagawa nyo sa kal? Or yung ibig niya pong sabihin mga kabebe is yung mga alagang itik natin na nagkakaling na. At ito din po yung katanungan din po. Shout out din po kay Sir Jan Gamboa. Thank you po sir. At ito din po yung katanungan niya. Ilang taon mo lang pinapaitlog ang itik? At ito pong mga katanungan po ng mga kabebe natin is napakahalaga at importante po talaga na dapat din po na malaman din po sa mga gusto palang at sa mga baguhan pa lang po dito sa mundo ng duck farming. At ito po mga kabebe ay disclaimer lang po kasi nga po ay ito pong binabahagi ko sa inyo at sinishare ko ay base lang po ito sa experience ko po dito po sa free range area or dito po sa pinapasto lang po itong mga alagang itik ko. So ito po ngayon mga kabebe, sisimulan po natin sa katanungan ni Sir na ano bang ginagawa nyo sa nagkakal na itik. So ito po 5 to 6 months po ay pwede na po mangitlog itong mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, ito pong mga itik natin is pwede silang magmolting na kahit dumalaga pa or yung 7 months pa lang sila. At may mga alagang itik din po tayo na nagmumolting na 1 taon na mahigit. So hindi natin sila matatawag na nagkakal na mga itik kasi normal lang po yun mga kabebe. Lalong-lalo na po at sa paraan po ng pag-aalaga natin kung saan ba natin sila inilalagay. Poultry ba ito or katulad ba ng ginagawa ko? Pinapatuka ba natin yung mga alagang itik natin katulad ba sa paraan ng poultry or katulad lang din ba sa atin na dito lang din po tayo umaasa sa area. At yun nga po mga kabebe, hindi porket nagmumolting na po yung mga alagang itik natin is hindi po yan nagkakal na itik. Kundi ay normal lang po talaga sa mga itik na magmumolting stage or naglalagas po yung mga balahibo nila. Dahil din po dyan, isa din po is pag yung alagang itik natin is masyadong maaga nagmumolting, either sa paraan po ng pag-aalaga natin yan mga kabebe, kundi kulang po sa protina na kinakain, kulang po ng patuka, tas yung number 1 is yung patubig. Yan po yung mga tatlong dahilan bakit yung mga alagang itik natin is masyadong maaga silang nagmumolting stage. At yun naman pong 1 taon na nagmumolting is normal na talaga yun mga kabebe. Yun na talaga yung normal stage. At ilang buwan ba magmumolting ang mga alagang itik natin? Ang sagot po natin dyan ay 1 taon 1 buwan mahigit or pinakamataas is 3 buwan po na pwedeng magmumulting po itong mga alagang itik natin. So wag nating sabihin pag ganyan na sitwasyon na tayo is nagkakal na po yung itik. Hindi po, mali po yan na mindset natin. So ngayon po is ilang taon po ba bago natin matatawag na nagkakaling na po itong mga alagang itik natin? So ngayon po is
2 taon po mga kabebe is humihina na po talaga yung egg production po ng mga alagang itik natin, lalo't lalo na po ay patuloy po yung egg production po ng mga alagang itik natin. Number 1 po talaga na naapektuhan pag nagkakaling itong mga alagang itik natin is ito pong mga babae. Yun nga po mga kabebe, number 1 po na sign po na makikita po natin sa mga alagang itik natin na nagkakaling is yung nakakalbo na po yung katawan nila mga kabebe, na may mga parts sa katawan nila na mga balahibo na hindi na talaga tutubo, tapos lumpo na sila, mahina, tas yung pitan nila na labasan po ng itlog is nasisira na po. Yun po yung mga sign talaga na yung mga alagang itik natin is tumatanda na talaga, nagkakaling na sila. So, ang tanong din po ni Sir is ano ba daw yung ginagawa natin sa mga nagkakal na itik? Pag ganitong pinapastol po natin, Sir, ang mga alagang itik natin, ay hindi po talaga kami nag-worry pag ganon. Kasi nga po is free nga po yung pinapatoka namin sa mga alagang itik natin. Kasi nga po ay pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin dito sa area. Kasi kahit nga po sabihin natin na nagkakaling po itong mga alagang itik natin, is patuloy pa din po yung egg production nila. Kaso nga lang is may disadvantage. Medyo yung egg production po nila is humihina. Pero patuloy pa din po na nangingitlog po itong mga alagang itik natin. Kasi may mga itik po talaga tayong matatanda na is siguro sa mapayat na sila, may mga sakit na po sila, lalo yung fatty liver, ganun, nangihina na sila, is namamatay na yan sila mga kabebe. Pero mga 2 years na itik mga kabebe, hindi pa yan sila ganyan na agad na nadididbol. Maybe mga 3 years, ganun, 4 years. Pero masyadong matanda na po talaga yan na itik mga kabebe. Ang itlog po niyan siguro mangitlog yan sila. Pero kunting-kunti na lang po talaga. Pero yung mga diskarte po dyan mga kabebe, sa paraan po namin, is pag may ganitong nagkakaling na po yung mga alagang itik namin, so ang nangyari, ang edad po ng mga alagang itik namin, lalong-lalo na po, at pinapastol po natin itong mga alagang itik natin. Kaya po ay napapansin nyo pag bumibili po kayo ng mga itik is hindi po pare-pareha yung edad, may matatanda, tas hinahaluan po ng dumalaga. Ganyan po yung ginagawa namin dito para hindi po mawala yung itik po natin at hindi po mawala yung puhunan natin. Yung mga itik po natin na nagkakaling ay nagbo-brooding po kami. Bumibili po kami ulit ng mga alagang itik natin na dumalaga, tas yun nga ay hinahalo na naman natin dito sa sa mga nagkakaling. So masasabi talaga natin na hindi na tayo malulugi noon nga, kahit madidbol pa yung mga alagang itik, is pwede din naman natin silang ulamin, katayin, at yun nga, may mga option pa din po tayo mga kabebe. Pwede natin sila ibenta sa market. Magkano po ba ang bintahan sa market lalo pag nagkakal na po yung itik? Depende po yun sa taon mga kabebe. Lalo na po 2 taon na po itong mga alagang itik natin. Nasa 130 pesos per head po yung isa. Tapos yung 1 taon na siguro mahigit, nasa 180 to 150 po yung isang itik po na papunta na po sa pagkakaling. So masasabi po talaga natin na wala po talagang lugi dito sa mundo ng duck farming, lalong-lalo na po at pinapastol natin. Siguro po sa mga nagpo-poultry is mahirap po talaga pag nagkakaling na po yung mga alagang itik nila. Kasi nga po, speeds nga po yung pinapakain nila. Tapos yung egg production nila is kunti na lang po. Kayang bumabagal na po yung egg production. Yun yung isang problema pag sa poultry natin sila yung kaling ba. Pero yung makaganda din po pag yung mga taga poultry nagbibenta din po siguro ng mga nagkakaling na mga itik, ay medyo hindi na po siya pricey, medyo mas hindi na po siya mahal. At yun nga, maganda din po yun pag galing po din po sa poultry, tas ipapastol mo, siguro medyo matagal-tagal din po sila recover kasi nga nag-a-adjust sila sa area, nag-a-adjust sila sa paraan ng pagpapatoka. Pero yun nga, maganda din po yung simula pag nakabili tayo ng medyo mga 1 taon na din po sa poultryhan, kasi binibinta nila yan depende yan sa presyo. At yun nga, katanungan din po ng kabebe din natin ito nga po yung kuwan niya, ilang taon mo lang pinapaitlog ang itik. So hindi po ako bumibilang po ng taon kung kailan ko po papaitlogon
po itong mga alagang itik ko kabebe. Kasi nga po ay dito lang po tayo umaasa sa area. Ang target ko po kasi is kasi ako nagbibenta po tayo ng mga dumalaga na itik. Tapos yung mga hindi po naibenta is ihahalo ko po dito sa mga nangingitlog ko. So yun po yung mga nangyayari. Kaya kung in kaso po may bibili po ng mga itik ko na medyo matanda na ay at least po ay naibibenta ko. Hindi po ako nagiging lugi nun. Kahit po sabihin ko medyo matanda na po itong mga alagang itik natin. Kasi nga po ay may bibili pa din po yan sa merkado. Lalong-lalo na po at pinapastol lang po talaga itong mga itik natin. At yun nga, wala pong taon na tinatarget ko po, kundi ay patuloy lang din po akong nagpapaitlog sa mga alagang itik ko as long as may itlog po sila at may makakain sila sa pastulan ay mas maganda yun. Grasya talaga yun kasi malaking tipid po talaga pag ganitong pinapastol po natin itong mga alagang itik natin sa ganitong paraan. So nga, yung mga teknik nga po ng iba is sinasabayan nga po nila ng duck layer kahit nga po ay pinapastol na po nila itong mga alagang itik nila sa area at may 50% na sinasabayan nila ng duck layer at sa ganun ay mas tumaas yung egg production po ng mga alagang itik natin. Ito po yung nakaganda ng pagpapastol. Marami pong benepisyo ng pagpapastol. Yung nagmumolting yung mga itik mo. Walang income yan. Zero income ka yan. Tapos pag nagkakaling yung mga alagang itik mo, is bagsak talaga yung egg production na yan. Is pag yan, dito mo ipapastol talaga sa area, is wala po talagang lugi. Kasi nga po ay, ang kailangan po ng mga alagang itik natin, is nakikita nila yan dito sa kapalayan. Ito po yung maganda pagpastol. At yun nga, sa pagkakaling nga po talaga mga kabebe, is wala po talagang problema pag ganitong pinapastol po talaga natin itong mga alagang itik natin. Napakaganda po talaga na ipastol po natin itong mga alagang itik natin kasi nga napakalaking tipid po talaga. Yun nga, hindi naman natin maiwasan talaga na may mga disadvantage tayong haharapin sa area, pero mas marami din po yung pakiramdam na magaan talaga yung pakiramdam natin pag ganitong pinapastol lang po natin itong mga alagang itik natin. So, yun lang po mga kabebe. Sana naman po ay may natutunan na naman po tayo kahit papaano. Sa susunod na naman po, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Ano sabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.